Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 228. Lumang Tipan, 2 Chronicles 5, 2-14, 2 Chronicles 6, 2 Chronicles 7:1-10. Pagkatapos, tinipon ni Solomon sa Jerusalem ang mga nakatatanda ng Israel, ang lahat ng mga pinuno ng mga lipi, at ang mga pinuno ng mga angkan ng mga tao sa Israel, upang kunin ang kaba ng tipan ni Yahweh mula sa lungsod ni David, ang Zion. Lahat ng kalalakihan ng Israel ay nagtipon-tipon sa harapan ng hari sa pagdiriwang, na ginaganap sa ika-7 buwan. Dumating ang lahat ng mga nakatatanda ng Israel, at binuhat ng mga Levita ang kaban. Dinala nila ang kaban, ang toldang tipanan at ang lahat ng banal na kasangkapan na nasa loob ng tolda. Dinala ng mga pari na kabilang sa tribo ni Levi ang mga bagay na ito. Si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel ay nagtipon sa harapan ng kaban, na nag-aalay ng mga tupa at mga baka na hindi mabilang. Dinala ng mga pari ang kaban ng tipan ni Yahweh sa lagayan nito, sa loobang silid ng tahanan, sa dakong kabanal-banalan, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Sapagkat nakabuka ang mga pakpak ng mga kerubin sa kinaroroonan ng kaban, at tinakpan ng mga ito ang kaban at ang mga paanan nito. Ang mga paanan ay napakahaba at ang mga dulo nito ay nakikita mula sa dakong banal sa harap ng silid na nasa loob, ngunit hindi nila ito nakikita mula sa labas. Naroon pa rin ang mga ito hanggang sa araw na ito. Walang laman ang kaban maliban sa 2 tapyas ng bato na inilagay roon ni Moises sa Horeb noong si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa mga tao ng Israel nang makalabas sila sa Ehipto. Nangyari na ang mga pari ay lumabas mula sa dakong banal. Inilaan ng lahat ng mga paring naroon ang kanilang mga sarili kay Yahweh, pinangkat sila ayon sa kanilang pagkakabahabahagi. Maging ang mga Levitang mga mang-aawit, lahat sila, kabilang sina Asaph, Heman, Jeduthun, at ang kanilang lalaking anak at ang kanilang mga kapatid na lalaki ay nakadamit ng pinong lino at tumutugtog ng mga pampiyang, mga alpa, at mga lira, na nakatayo sa silangang dulo ng altar. Kasama nila ang 120 pari na umiihip ng mga trumpeta. Nangyari na ang mga umiihip ng trumpeta at ang mga mang-aawit ay sama-samang gumawa ng musika, tumutugtog ng iisang tunog na maririnig para sa pagpupuri at pagpapasalamat kay Yahweh. Nilakasan nila ang kanilang mga tinig kasama ng mga trumpeta at mga pampiyang at iba pang mga instrumento, at pinuri nila si Yahweh. Umawit sila, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang katapatan sa kanyang kasunduan ay nananatiling magpakailanman. At ang tahanan, na tahanan ni Yahweh ay napuno ng ulap. Ang mga pari ay hindi makatayo sa loob upang maglingkod dahil sa ulap, sapagkat pinuno ng kaluwalhatian ni Yahweh ang kanyang tahanan. At sinabi ni Solomon, sinabi ni Yahweh na siya ay titira sa makapal na kadiliman, ngunit ipinagtayo kita ng isang matayog na tirahan, isang lugar na titirahan mo magpakailanman. At humarap ang hari at binasbasan ang buong kapulungan ng Israel, habang nakatayo ang buong kapulungan ng Israel. Sinabi niya, purihin nawa si Yahweh, ang Diyos ng Israel na nakipag-usap kay David na aking ama, at tinupad ito sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay, sinasabi, mula noong araw na inilabas ko ang aking mga tao mula sa lupain ng Ehipto, wala akong piniling lungsod mula sa lahat ng lipi ng Israel kung saan magtatayo ng tahanan, upang naroon ang aking pangalan. Ni hindi ako pumili ng sinumang tao upang maging prinsipe sa aking bayang Israel. Gayunpaman, pinili ko ang Jerusalem, upang naroon ang aking pangalan, at pinili ko si David upang mamuno sa aking bayang Israel. Ngayon nasa puso ni David, na aking ama, na magtayo ng tahanan para sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ngunit sinabi ni Yahweh kay David, na aking ama, yamang nasa iyong puso ang magtayo ng tahanan para sa aking pangalan, mabuti ang iyong ginawa na ito ay nasa iyong puso. Gayunpaman, hindi mo dapat itayo ang tahanan, sa halip, ang iyong anak, na manggagaling sa iyong puson, ang siyang magtatayo ng tahanan para sa aking pangalan.
Tinupad ni Yahweh ang salitang kanyang sinabi, sapagkat bumangon ako kapalit ni David na aking ama, at umupo ako sa trono ng Israel, ayon sa ipinangako ni Yahweh. Ipinatayo ko ang tahanan para sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Inilagay ko ang kabandoon, kung saan naroon ang kasunduan ni Yahweh, na ginawa niya kasama ang mga tao ng Israel. Tumayo si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh sa harapan ng buong kapulungan ng Israel, at iniunat ang kanyang mga kamay. Sapagkat gumawa siya ng tansong entablado, 5 siko ang haba, 5 siko ang lapad, 3 siko ang taas. At inilagay niya ito sa gitna ng patio. Tumayo siya rito at lumuhad sa harapan ng buong kapulungan ng Israel, at itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa kalangitan. Sinabi niya, Yahweh, Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad mo sa langit man o sa lupa, na tumutupad sa tipan at sa tipan ng kasunduan sa iyong mga lingkod na lumalakad sa harap mo ng kanilang buong puso. Tinupad mo ang iyong pangako sa iyong lingkod na si David na aking ama. Oo, nagsalita ka sa iyong bibig at tinupad mo ito ng iyong kamay, maging sa araw na ito. Kaya ngayon, Yahweh, Diyos ng Israel, tuparin mo ang pangako mo sa iyong lingkod na si David na aking ama, noong sinabi niya, hindi ka magkukulang na magkaroon ng lalaki sa aking paningin na uupo sa trono ng Israel, kung magiging maingat lang ang iyong mga kaapu-apuhan na sumunod sa aking kautusan, tulad ng pagsunod mo sa akin. Kaya ngayon, Diyos ng Israel, dalangin ko na ang pangako na ginawa mo sa iyong lingkod na si David ay matupad. Ngunit talaga bang titira ang Diyos kasama ng mga tao sa lupa? Tingnan, sa buong kalawakan at maging sa kalangitan mismo ay hindi ka magkasya, gaano pa kaya sa templong ito na aking itinayo? Gayunpaman isaalang-alang mo ang panalangin ito ng iyong lingkod at ang kanyang kahilingan, Yahweh na aking Diyos, pakinggan mo ang iyak at panalangin na ipinapanalangin ng iyong lingkod sa iyong harapan. Nawa ay maging bukas ang iyong mga mata sa templong ito araw at gabi, sa lugar kung saan sinabi mong paglalagyan mo ng iyong pangalan, upang dinggin ang mga panalangin na idadalangin ng iyong lingkod sa lugar na ito. Kaya pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong lingkod at ng iyong mga taong Israel kapag kami ay mananalangin paarap sa lugar na ito. O, pakinggan mo mula sa lugar kung saan ka nakatira, mula sa kalangitan, at kapag iyong napakinggan, patawarin mo. Kung magkasala ang isang tao laban sa kanyang kapwa at kailangan na manumpa ng isang panunumpa, at kung siya ay dumating at manumpa ng isang panunumpa sa harapan ng iyong altar sa tahanang ito, dinggin mo mula sa langit at kumilos ka at hatulan mo ang iyong mga lingkod, na papagbayarin ang masama, upang parusahan siya ng nararapat sa kanyang ginawa. At ipahayag mong matuwid ang walang kasalanan, upang ibigay sa kanya ang gantimpala dahil sa kanyang pagkamatuwid. Kapag matalo ng kaaway ang iyong mga taong Israel dahil nagkasala sila sa iyo, kung magbabalik loob sila sa iyo, at kilalanin ang iyong pangalan, mananalangin, at hihiling ng kapatawaran sa harapan mo sa templong ito, pakiusap pakinggan mo mula sa kalangitan at patawarin mo ang kasalanan ng iyong mga taong Israel, ibalik mo sila sa lupaing ibinigay mo sa kanila at sa kanilang mga ninuno. Kapag nakasara ang langit at walang ulan dahil nagkasala laban sa iyo ang mga tao, kung mananalangin sila na nakaharap sa lugar na ito, kikilalanin ang iyong pangalan, at tatalikod sa kanilang kasalanan kapag pinahirapan mo sila, dinggin mo sa langit at patawarin mo ang kasalanan ng iyong mga lingkod at ng iyong mga taong Israel, kapag pangungunahan mo sila sa mabuting daang dapat nilang lakaran. Magpadala ka ng ulan sa iyong lupain na ibinigay mo sa iyong mga tao bilang mana nila. Ipagpalagay na may taggutom sa lupain, o ipagpalagay na may sakit, tagtuyot o amag, mga balang o mga uod, o ipagpalagay na sasalakayin ng mga kaaway ang mga tarangkahan ng lungsod sa kanilang lupain, o na may anumang salot o karamdaman, at ipagpalagay natin na nanalangin at humiling ang isang tao o ang lahat ng iyong tao sa Israel, na nalalaman ng bawat isa ang salot at kalungkutan sa kanyang sariling puso habang itinataas ang kanyang mga kamay tungo sa templong ito. Kung gayon, pakinggan mo mula sa langit, ang lugar kung saan ka nakatira, patawarin mo, at gantimpalaan mo ang bawat tao sa lahat ng kanyang kaparaanan, alam mo ang kanyang puso,
sapagkat tanging ikaw lamang ang nakakaalam sa puso ng mga tao. Gawin mo ito upang sila ay matakot sa iyo, upang sila ay lumakad sa iyong mga kaparaanan sa lahat ng araw na sila ay nabubuhay sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga ninuno. Dagdag pa rito, tungkol sa dayuhang hindi kabilang sa iyong mga taong Israel, kapag siya ay dumating mula sa malayong bansa dahil sa iyong dakilang pangalan, sa iyong makapangyarihang kamay, at sa iyong nakataas na bisig, kapag sila ay dumating at mananalangin patungo sa tahanang ito, sa panahong iyon pakiusap pakinggan mo mula sa kalangitan, sa lugar kung saan ka nakatira, at gawin mo ang anumang hihilingin ng dayuhan sa iyo, upang malaman ng lahat ng lahi sa mundo ang iyong pangalan, upang matakot sila sa iyo, katulad ng iyong mga taong Israel, at upang malaman nila na ang tahanang ito na itinayo ko ay tinatawag sa iyong pangalan. Ipagpalagay nating lumabas ang iyong mga tao upang makipagdigma laban sa kanilang mga kaaway, sa anumang kaparaan ng iPad-adala mo sila, at ipagpalagay nating nananalangin sila patungo sa lungsod na ito na iyong pinili, at patungo sa tahanang itinayo ko sa iyong pangalan. Sa panahong iyon pakinggan mo mula sa kalangitan ang kanilang panalangin, ang kanilang kahilingan, at tulungan sa kanilang layunin. Ipagpalagay na nagkasala sila laban sa iyo, yamang walang sino man ang hindi nagkakasala, at ipagpalagay na galit ka sa kanila at ibibigay mo sila sa kanilang kaaway, upang dalhin sila ng kaaway at gawin silang mga bihag sa kanilang lupain, maging malayo man o malapit. At ipagpalagay na napagtanto nila na sila ay nasa lupain kung saan sila ay sapilitang dinala, at ipagpalagay na nagsisi sila at humingi ng pabor mula sa iyo sa lupain ng kanilang pagkakabihag. Ipagpalagay na sasabihin nila, naging matigas ang aming ulo at nagkasala kami. Gumawa kami ng kasamaan. Ipagpalagay na sila ay magbabalik loob sa iyo ng buong puso nila at buong kaluluwa nila sa lupain kung saan sila binihag, kung saan sila dinala bilang mga bihag, at ipagpalagay na mananalangin sila tungo sa kanilang lupain, na ibinigay mo sa kanilang mga ninuno, at tungo sa lungsod na iyong pinili, at tungo sa tahanan na aking itinayo para sa iyong pangalan. Sa panahong iyon makinig ka mula sa kalangitan, sa lugar kung saan ka nakatira, sa kanilang panalangin at kanilang mga kahilingan, at tulungan sila sa kanilang adhikain. Patawarin mo ang iyong mga tao na nagkasala sa iyo. Ngayon, aking Diyos, nagmamakaawa ako sa iyo, buksan mo ang iyong mga mata, at ang iyong mga tainga na dinggin ang panalangin na ginawa sa lugar na ito. Kaya ngayon tumindig, Yahweh na Diyos, pumunta ka sa iyong lugar ng pahingahan, ikaw at ang kaba ng iyong lakas, suutan mo ng kaligtasan, Yahweh na Diyos, ang iyong mga pari, at ang iyong mga banal ay magalak sa iyong kabutihan. Yahweh na Diyos, huwag mong italikod ang mukha ng iyong pinili mula sa iyo. Alalahanin mo ang iyong tipan ng katapatan kay David, na iyong lingkod. Ngayon pagkatapos manalangin ni Solomon, bumaba ang apoy mula sa langit at nilamon ang mga handog na susunugin at ang mga alay, at pinuno ng kaluwalhatian ni Yahweh ang tahanan. Hindi makapasok ang mga pari sa tahanan ni Yahweh, dahil pinuno ng kanyang kaluwalhatian ang kanyang tahanan. Tumingin ang lahat ng mga tao ng Israel nang bumaba ang apoy at ang kaluwalhatian ni Yahweh ay nasa tahanan. Yumuko sila na nakasayad ang kanilang mga mukha sa sahig na bato, samamba, at nagpasalamat kay Yahweh. Sinabi nila, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang tipan ng katapatan ay magpakailanman. Kaya naghandog ang hari at ang lahat ng tao ng mga alay kay Yahweh. Naghandog ng alay si Haring Solomon ng 20,000 mga baka at 120,000 na mga tupa at mga kambing. Kaya inihandog ng hari at ng lahat ng mga tao ang tahanan ng Diyos. Tumayo ang mga pari, nakatayo ang bawat isa kung saan sila naglilingkod, ganoon din ang mga Levita dala ang mga kagamitan ng musika ni Yahweh na ginawa ni David sa pagbibigay ng mga pasasalamat kay Yahweh sa awitin, mananatili ang kanyang tipan ng kasunduan magpakailanman. Nagpatunog ng mga trumpeta ang lahat ng pari sa harap nila, at tumayo ang lahat ng Israelita. Inihandog ni Solomon ang gitna ng patio na nasa harap ng tahanan ni Yahweh.
Hinandog niya roon ang mga handog na susunugin at ang taba ng handog pangkapayapaan, dahil hindi magkasya sa ginawa niyang altar na tanso ang mga handog na susunudin, ang mga butil na handog, at ang taba. Kaya idinaos ni Solomon ang pagdiriwang sa panahong iyon sa loob ng 7 araw, kasama ang buong Israel, isang napakalaking kapulungan, mula sa Libo Hamet hanggang sa batis ng Ehipto. At sa 8 araw nagdaos sila ng taimtim na pagtitipon, sapagkat ginawa nila ang paghahandog ng altar sa loob ng 7 araw, at ang pagdiriwang sa loob ng 7 araw. Sa 23 araw ng 7 buwan, pinauwi ni Solomon ang mga tao sa kanilang mga tahanan na may mga pusong masaya at nagagalak dahil sa kabutihan na ipinakita ni Yahweh kay David, kay Solomon, at sa Israel, ang kanyang mga tao. Bagong Tipan, 1 Corinthians 14 minuto pasado alas 10:33, 1 Corinthians 11:1. Sa makatuwid, aking mga minamahal, lumayo kayo sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Kinakausap ko kayo bilang mga maalalahanang tao, upang inyong ang hatulan kung ano ang aking sinasabi. Ang tasa ng biyaya na ating pinagpala, hindi ba't ito ang pakikibahagi ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpira-piraso, hindi ba't ito ang pakikibahagi ng katawan ni Kristo? Sapagkat mayroong iisang tinapay, tayo na marami ay iisang katawan. Magsalo-salo tayong lahat sa iisang tinapay. Tingnan ninyo ang mga tao ng Israel, hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay kabilang sa altar? Ano nga ba ang aking sinasabi dito? Na ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan. O ang pagkain na naialay sa Diyos-Diyosan ay may kabuluhan. Ngunit ang sinasabi ko ay tungkol sa mga bagay na handog ng mga pag-anong hentil, na kanilang inihahandog ang mga bagay na ito sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw ko kayong maging kabahagi ng mga demonyo. Hindi kayo maaring uminom sa tasa ng Panginoon at sa tasa ng demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa mesa ng Panginoon at sa mesa ng mga demonyo. O galitin ba natin ang Panginoon upang manibugho? Tayo ba ay mas malakas kaysa sa Kanya? Ang lahat ay pinapahintulutan ng batas, ngunit hindi lahat ay kapaki-pakinabang. Ang lahat ay pinapahintulutan ng batas, ngunit hindi lahat ay makakapagpatibay sa tao. Walang sino man ang dapat na maghahanap sa sarili niyang kabutihan. Sa halip, hanapin ng bawat isa ang ikabubuti ng kanyang kapwa. Maaari niyong kainin ang lahat ng nabibili sa pamilihan, na walang katanungan sa budi. Sapagkat ang mundo ay sa Diyos at ang kabuuan nito. Kung ang isang hindi mananampalataya ay inanyayahan kayong kumain, at gusto ninyong pumunta, kainin ninyo ang anumang inihanda sa inyong harapan na walang katanungan sa budi. Ngunit kung ang isang tao ay nagsabi sa inyo, ang pagkain na ito ay mula sa handog ng pagano, huwag ninyong kainin. Ito ay para sa kapakanan ng isang nagsabi sa inyo, at para sa kapakanan ng budi. Hindi ko tinutukoy ang inyong sariling budi kundi ang budi ng ibang tao. Sapagkat bakit hinuhusgahan ang aking kalayaan sa pamamagitan ng ibang budi? Kung kakain ako ng pagkain ng may pasasalamat, bakit ako iinsultuhin sa pinagpasalamatan ko? Sa makatwid, kumakain o umiinom man kayo, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng ikagagalit ng mga Hudyo at mga Griego, o sa iglesia ng Diyos. Subukan ninyo na gaya ko na nagbibigay lugod ako sa mga tao sa lahat ng bagay. Hindi ko hinanap ang aking kapakinabangan, kundi sa karamihan. Ginagawa ko ito upang sila ay maligtas. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ngayon pinupuri ko kayo dahil naalala ninyo ako sa lahat ng bagay. Pinupuri ko kayo dahil pinanghawakan ninyo ng mahigpit ang mga tradisyong gaya ng pagturo ko sa inyo. Ngayon, gusto kong maintindihan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki, at ang lalaki ang ulo ng babae, at ang Diyos ang ulo ni Kristo.
Sino mang lalaki ang mananalangin at magpapahayag ng propesya na may takip ang kanyang ulo ay hindi niya ginagalang ang kanyang ulo. Ngunit hindi ginagalang ng sinumang babae ang kanyang ulo kapag nananalangin at nagpapahayag ng propesya nang walang takip ang kanyang ulo. Sapagkat iisa at parehong bagay na parang ang kanyang ulo ay inaaitan. Sapagkat kung hindi magtatakip ng kanyang ulo ang babae, dapat niyang gupitan ang kanyang buhok ng maiksi. Kung kahihiyan ito sa isang babae na magpagupit ng maiksi o magpaahit ng kanyang ulo, takpan niya ang kanyang ulo. Sapagkat hindi dapat magtakip ng kanyang ulo ang lalaki, dahil siya ang larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat hindi ginawa ang lalaki mula sa babae. Sa halip, ang babae ang ginawa mula sa lalaki. Sapagkat, hindi rin nilikha ang lalaki para sa babae, kundi nilikha ang babae para sa lalaki. Ito ang dahilan kung bakit ang babae ay dapat magkaroon ng tanda ng kapamahalaan sa kanyang ulo, dahil sa mga anghel. Gayunpaman, sa Panginoon, hindi malaya ang babae sa lalaki, ni hindi rin malaya ang lalaki sa babae. Sapagkat nagmula sa lalaki ang babae, gayon din ang lalaki ay nagmula sa babae. At nagmula sa Diyos ang lahat ng bagay. Kayo na ang humatol, angkop ba ito sa isang babae na manalangin sa Diyos nang walang takip ang kanyang ulo? Hindi ba't kahit ang kalikasan mismo ay tinuturuan kayo na kapag may mahabang buhok ang lalaki, kahihiyan ito sa kanya? Hindi ba't tinuturo din ng kalikasan sa inyo na kapag may mahabang buhok ang babae, ito ay kanyang kaluwalhatian? Sapagkat ibinigay sa kanya ang kanyang buhok bilang pantakip. Ngunit, kung may sino mang gustong makipagtalo sa bagay na ito, wala kaming ibang kaugalian, gayon din ang mga idol siya ng Diyos. Sa mga sumusunod na mga tagubilin, hindi ko kayo pupurihin. Sapagkat kung kayo ay nagtitipon-tipon, hindi ito para sa ikabubuti subalit sa ikasasama. Sapagkat sa simula pa lang, narinig kong kapag kayo ay nagtitipon-tipon sa idol siya, ay may mga pagkakabahabahagi sa inyo, at bahagya ako ay naniniwala. Sapagkat dapat may mga pangkat rin kayo, upang makilala sa inyong kalagitnaan ang mga karapat-dapat. Sapagkat kung kayo ay nagtitipon-tipon, hindi ang banal na hapunan ng Panginoon ang inyong pinagsasaluhan. Kapag kumakain kayo, kinakain ng bawat isa ang kanyang sariling pagkain bago kumain ang iba. Ang iba ay nagugutom, at ang iba ay nalalasing na. Wala ba kayong mga bahay upang doon kayo kumain at uminom? Hinahamak ba ninyo ang idol siya ng Diyos at ibinababa ang mga walang-wala? Ano ang kailangan kong sabihin sa inyo? Pupurihin ko ba kayo? Hindi ko kayo pupurihin para dito. Sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang ibinibigay ko sa inyo na ang Panginoong Hesus, sa gabing siya ay ipagkanulo, humuha ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagpira-piraso niya ito at sinabi, ito ang aking katawan, na para sa inyo. Gawin ninyo ito upang alalahanin ako. Sa ganoon ding paraan, matapos ang hapunan, kinuha niya ang tasa at kanyang sinabi, ito ang tasa ng bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo itong madalas na pag-inom, upang alalahanin ako. Sapagkat sa tuwing kumakain kayo ng tinapay na ito at umiinom sa tasang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sino man ang kakain ng tinapay o iinom sa tasa ng Panginoon sa hindi karapat-dapat na pamamaraan, magkakasala siya sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Siyasatin muna ng isang tao ang kanyang sarili, at sa paraang ito hayaan siyang kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang katawan, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit marami ang may karamdaman at may sakit sa inyo, at ang ilan sa inyo ay namatay na. Ngunit kung sinisiyasat natin ang ating mga sarili hindi tayo mahahatulan. Ngunit kapag hinatulan tayo ng Panginoon, dinisiplina tayo, upang hindi na tayo mahatulan pa kasama ang mundo. Kaya, mga kapatid,
Kung nagtitipon-tipon kayo upang kumain, hintayin ninyo ang isa't isa. Kung sino man ang nagugutom, kumain siya sa tahanan, nang sa gayon, kapag nagtitipon-tipon kayo, hindi ito para sa kahatulan. At tungkol sa ibang mga bagay na inyong isinulat, bibigyan ko kayo ng mga panuto kapag dumating ako diyan. Mga kawikaan. Proverbs 20:5-14. Ang mga layunin ng puso ng isang tao ay katulad ng malalim na tubig, ngunit ang isang taong may pangunawa ay aalamin ito. Maraming tao ang nagpapahayag na sila ay tapat, ngunit sino ang makakahanap ng isang taong matapat? Ang taong gumagawa ng tama ay naglalakad sa kanyang dangal, at ang kanyang mga anak na lalaki na sumusunod sa kanya ay masaya. Ang isang hari na nakaupo sa trono na ginagampanan ang mga tungkulin ng isang hukom ay pinipili sa kanyang mga mata ang lahat ng mas-asama na nasa harapan niya. Sino ang maaaring magsabi, pinapanatili kong malinis ang aking puso, ako ay malaya mula sa aking kasalanan. Ang magkakaibang timbang at hindi pantay na mga sukat, parehong kinapopootan ang mga ito ni Yahweh. Maging ang isang kabataan ay nakikilala sa kanyang mga kilos, kung ang kanyang pag-uugali ay dalisay at matuwid. Ang mga tainga na nakakarinig at ang mga mata na nakakakita, parehong ginawa ito ni Yahweh. Huwag mahalin ang pagtulog o ikaw ay darating sa paghihirap, buksan mo ang iyong mga mata at ikaw ay magkakaroon ng maraming kakainin. Masama, sabi ng mga bumibili, pero kapag umalis siya, siya ay nagmamayabang. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso, na nagbabalik tanaw sa pagtatalaga ng templo sa 2 Kronika, kung saan ang iyong presensya ay bumalat sa lugar na iyon. Tulad ng mga tao ng Israel na nagnais na magbigay ng karangalan sa iyo, tulungan mo kaming magbigay ng karangalan sa iyo sa aming pang-araw-araw na buhay, na pumili ng tama ayon sa itinuturo ng kawikaan tungkol sa pagkakaroon ng pagkaunawa sa aming mga gawa at salita. Gabayan mo kami, Panginoon, na tumakas mula sa idolatry at maghanap ng pagkakaisa kay Kristo tulad ng ipinapayo ni Pablo sa Korinto, na nagpapaalala sa amin na ang bawat gawa namin ay dapat na sumasalamin sa iyong kaluwalhatian. Naway ang aming buhay ay maging patuto ng iyong kabutihan, puno ng paggalang at pag-ibig sa iyo at sa isa't isa. Naway ang iyong kabutihan at awa ang magtuloy sa amin. Amen.